Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan sila at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Dami mo alam, Kuya Kim! At Dapat Kay Rick. Kung anong dami ng mga bituin sa langit ay siya ring dami ng mga nilalang sa dagat na sa unang tingin hindi niyo akalain na pwede palang kainin. Damay-damay na dahil ang food trip natin ngayong umaga, mga biyaya ng dagat. Dahil wala silang kakayahang magsalita at magsabi ng nararamdaman, may mga hayop na kailangan nating i-rescue at tulungan. Nahulog yung kabayo. May bursot pala dito. Delikado yung butas kasi meron siyang tubig, maaring mapuno yun pagka tumagal. Hindi tao, hindi hayop na karaniwang mailap at wild. Pero ba't feel at home kung pumorma? At gusto pa yata maging bagong housemate ni Kuya. Kahit anong himbing ng tulog nyo, palimpungatan talaga kayo, pagdilat nyo, kasama nyo pala sila sa kwarto. Sa bahay na ito, may kung anong nilalang daw ang nakikibahay. At ilang buwan na palang naroon. Sa Batasan Hills, Quezon City, natunto namin ang bahay ni Chelsea at Chopet. Isang gabi, nagpapahinga kami, nanonood kami ng TV. May naririnig akong kumakaluskos sa kisame. Lagi na lang may gumagapang sa kisame namin hanggang sa dumating yung isang araw na sobrang bigat na nung yapak niya. Nung una, sinubukan daw itong deadmahin na mag-asawa. Hindi ko pinansin. Kasi ayoko rin siya bigyan ng takot. Pero may bad feeling na ako dun sa kumakaluskos. Hanggang ang kaligtasan ng kanilang mga anak, hindi na raw nila kayang isang tabi. Sinubukan nila kunan ng litrato ang kisame mula sa maliit na puwang at dito nakakuha nga sila ng imahe ng isang ulo. Mukha siyang ahas, tapos may dila. Naglakas loob si Jopet na ipasok ng buo sa butas ng kisame ang kanyang cellphone. At dito malinaw na nakunan ang isang bayawak. Dami mong alam, Kuya Kim. Ang silipin namin ng bawat sulok ng bahay. Isang bagay ang aming nadiskubre. Tubig. May mga bayawak kasi tayo sa gubat lang nakikita sa matataas na bundok. Pero yung pinaka-common na bayawak dito sa Luzon, yung Varanus marmoratus, madalas yan makikita nyo sa mga, bukod sa mga lowland forests, may din sila sa mga bakawan, pero madalas sa mga lugar na may tubig. Yung mga ilog, mga sapa, semi-aquatic sila. Sa bahagi ng creek, may nakita kaming mataas na puno ng kawayan. Nang tuktok, umiindayog papasok sa kisame ng bahay. Ang hinala ng mag-asawa, sa naturang kawayan dumaan ang bayawak para makapasok sa kanilang kisame. Since I have two kids, mas okay na mahuli ka. Kahit anong himbing ng tulog nyo, palimpungatan talaga kayo, pagdilat nyo, kasama nyo pala sila sa kwarto. Kung paano mahuhuli ang unexpected guest sa kanilang bahay, yan din daw ang naging problema ni Lavinia mula sa Pateros. Bukas ko ng kwarto, biglang may lumipad. So at first akala ko paniki kasi brown lang yung naanina ko dahil malabo yung mata ko. Nang makunan to ng litrato ni Lavinia, doon lang niya nalaman kwago pala ito. Nung pinicturan ko muna siya, so sabi ko kulay red yung eyes niya, tapos brown yung feather, yung katawan. First time kong nakakita talaga ng kwago. Ang baby kwago lumipad sa headboard ng kanyang kama. Natatakot ako. Napadpad din ito sa kanyang kusina. Nakakaawa ka. Paano ka ba napunta dito? Hindi ko rin alam kung paano ko siya huhulihin or anong gagawin sa kanya. Kaya hinayaan ko na lang din muna siya sa kwarto ko. Alam niyo bang kayang iikot ng kwagong ulo niya ng halos 270 degrees dahil ito sa kakaibang structure ng leeg nila. Kaya kahit hindi gumalaw ang katawan, nakikita pa rin nila ang paligid. Mas malaki ang sakop nila kumpara sa agila na 210 degrees lang ang naigagalaw ng ulo. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Pero ang tanong, paano mapapaalis ni Lavinia ang mga bisita nilang kwago? Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR,
pwedeng i-release ang nakuhang wild animal sa malapit na kagubatan. Pero kung hindi makontrol ang sitwasyon o masyadong malaki ang hayop, pwedeng humingi ng tulong sa DNR field offices tulad ng Senro at Penro. Nang dumating ang staff ng Menro sa bahay ni Lavinia, Dahan-dahan, dahan-dahan. maingat ding nahuli ang kwago na isang Philippine Scops owl pala. Isa sa mga common species ng owls natin dito sa Pilipinas. Nakuha niya yung pangalan niya as sa Otus megalotis, which means big ears. So malalaki yung tenga nila. Tapos meron silang specific na feathers dito sa na nagmumpang tenga. Tinatawag silang transforming owls. So makikita niyo doon sa video na pag nasistress sila, natatakot sila, pinapalaki nila yung sarili nila, ina-adjust nila yung pakpak nila to intimidate yung predators. Sa huli, pinakawalan din ito sa wild. Ibahin niyo naman daw ang bisitang wild animal ni Carmel mula sa Misamis Occidental na isang paniki. Imbis kasi na problema kung paano ito papalabasin. Open arms nila itong pinatuloy sa kanyang bahay at ginawa itong pet. Eto't nagtitricks pa. Nahulog siya sa bubungan namin. Pinulot ng husband ko. Pagtingin niya, meron palang baby. So, kinukup namin yun si Kireo at inaalagaan, pinapakain. Nakyutan lang kami sa kanya. Tapos, kawawa siya kasi maliit kasi eh. Pinangalanan nila ang paniki ng Kiriu at inaaruga raw ito ni na Carmel at ng kanyang mister na si Emil. Dito sa amin, ilang beses na kami nakakita ng ganyan. Para lang normal sa akin nga may paniki sa amin. Kita ko rin nga maliit pa lang, hindi pa marunong talaga makalipad. Alam niyo ba ang paniki ang taging mamal na kaya lumipad? Pero wala silang pakpak at balahibo ng tulad sa ibon. Ang gamit nila sa paglipad ay ang kanilang mahabang pakpak na gawa sa manipis na balat at buto. Ang isa sa kakaibang katangian ng paniki ay ang echolocation, kung saan naglalabas sila ng mga high-pitched sounds at nakikinig sa pagbalik ng echo para makita ang paligid. Dahil dito, nakakahanap sila ng pagkain kahit sobrang dilim. Dami mong alam, Kuya Kim! Ngayon, si Kereo singlaki na ng pusa habang ang pakpak singhaba na ng tuwalya. Ngayon po, marunong na siyang lumipad. Medyo umabot na siya ng mga more or less 6 meters. Ang fruit bat tulad ni Kereo mahilig sa prutas. Nakakain na siya ng mangga, watermelon, papaya. Ala, gusto mo kuya kong school, oh? Madalas din daw ito dumikit sa katawan ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi naman sa nanakit, mabait naman yung paniki. Pero ang mas mahalagang tanong, ligtas nga bang alagaan ng isang paniki na napadpad sa kabahayan? These are wild animals, so hindi sila intended na alagaan. Especially these bats because they can harbor rabies virus, Nipah virus, which are deadly diseases to humans. Sa Pilipinas, protected species ang ilang fruit bats. Kaya bawal silang saktan o hulihin, lalo na kung endangered. Pagkawalan din namin, alam namin na bawal yan mag-alaga kasi wildlife. Kung may unexpected guest man kayong hayop sa bahay, huwag basta-basta itaboy at saktan. Naway bigyan ng respeto at pag-unawa. Dami mong alam, Kuya Kim! Pigil hininga muna. Dahil kailangan munang sumisid na makakain. Pero hindi kutsara at tinidor ang kailangan, kundi martilyo para ito'y basagin. Hindi po kinakain niya! May nilalang din na mukhang crab sa unang tingin. Pero pag zoom in, 10 ang paa at may buntot pa. Damay-damay na dahil ang food trip natin ngayong umaga, makabiyaya ng dagat. Simulan natin dito sa Ilocos Norte. Hindi Ilocos empanada ang ating imumukbang, kundi itong kusimay na hindi raw nakakaumay. Ano? Tara! Malinamnam, tapos siyempre masarap, parang crab. Grabe, suabe, malutong na malutong. Manamis-namis na malinamnam. Tuwing low tide sa umaga o hapon, nagpupunta mga lokal sa dalampasigan. Ang nakilala namin na si Rose, inabot ng 3 oras sa pagkapa ng kusimay sa Pampang.
sinabuyan mo siya ng tubig, makikita mo na magbukol siya. Tapos, kapag kinuha mo siya, dapat mabilis. Kasi kapag mabagal ka, mas lumalalim kasi siya. Decapod ang kusimay. Ibig sabihin, meron silang 10 paa. Kabilang to sa parehong grupo ng mga alimango, hipon at lobster. Pero hindi tulad ng ibang alimango na patagilid kung lumakad, ang kusimay o sand crab ay kayang umatras, papasok o pabaon sa buhangin. But wait, there's more. Ang mga kusimay may buntot din. Kailangan nilang bumaon sa ilalim ng lupa. Yung mga predator, yung mga mas malalaking hayop o mga isda, mga ibon na sila'y paborito ring kainin. So kailangan nila maka-escape, and one way yung adaptability nila dahil doon sa build ng kanilang katawan, yun ang ginagamit nilang flee or escape para sa mga predator din. Kung sa dalampasigan matatagpuan ang kusimay, ang susunod nating lalantakan mas kailangan namang effortan. Ito ang saang. Saan ka ba makukuha yan? Ang sagot, sa ilalim ng dagat. Bukod sa pigil hiningang pagsisid, kailangan din ng talas ng mata at lakas ng katawan. Nakatago kasi ang mga saang sa ilalim ng mga bato at buhangin. Ang partikular na seashell na ito ay isang ornamental shell. Karaniwan itong ginagamit pandekorasyon o kaya sa paggawa ng accessories o souvenir items. Tinatawag din itong spider conch sa Ingles dahil sa itsura ng shell na mukhang paa ng gagamba. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! Sa isang Roro Port sa Cebu, hile-hilera mga nagbebenta ng saang pagsapit ng alas 4 ng hapon. Hindi pandekorasyon, kundi pangmerienda. Mabilis talaga maubos yung saang namin. 7 p.m., sold out na. Nasisiguro namin na fresh talaga yung saang namin, sir, kasi araw-araw hatid yung mangingisda sa amin. Para makuha ang laman, pinupukpok ito gamit ang martilyo. Pwede na siyang pukpukin or pwede siyang hugutin. So sa atin mga kalma, hugutin na lang natin or hihilain. At saka mga kalma, meron tayo ditong asin at suka na perfect tandem sa ating saang mga kalma. Dito sa Maynila, may mangilan-ngilan din titinda ng saang. 1, 2, 3, go! Hindi po kinakain niya! Kinakain po ito. Mayaman sa protina itong saang na importante para sa pagbuo ng muscles at tissue repair. Meron din itong iron at omega-3 na mainam naman para sa ating puso. Pero ang pagkain ng sobra, siyempre, nakakasama rin. Kaya hinay-hinay lang. Totoo, maraming proteins and nutrients ang mga seafoods. Pero ito ay mayaman din sa uric acid, maaaring mag-cause ng pagtaas ng uric acid at maaaring mag-cause ng allergies. Ang kusimay at saang, ilan lang sa mga biyayang taglay ng mayaman nating karagatan. Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! May asong halos mawala na ng pag-asa. At kabayong muntik nang hindi makaahon mula sa ilalim ng lupa. Pero sa tulong ng mga taong hindi sumuko, pareho sila nagkaroon ng panibagong buhay. Ang asong ito, payat, galisin, at hirap na maglakad dahil putol ang isang paa niya. Pinabayaan na lang sa kalsada, walang pumapansin na tinatawag na putol. Muling nabigyan daw ng bagong pag-asa. Nakilala namin sa Antipolo ang nasa likod ng viral transformation ni Putol. Si Jefferson Starcy Villar Cas ay isang food delivery rider. Pero hindi lang pagkain ang dala niya, pati na pag-asa. Sa kanyang tahanan kasi mahigit 20 aso at 40 pusa ang kanyang inaalagaan. Lahat daw ay ni-rescue at inadapt niya. Sa tuwing nagbabiyaya ako, pag nakakakita po akong kawawang stray, nire-rescue ko po tapos inuuwi ko po sa bahay para maalagaan. Pero paano nga ba napunta sa buhay ni Jefferson si Putol? Putol! Nakita ko po siya sa tabing kalsada. Birthday ko po nung araw na yon, bibili lang po sana ako ng pagkain. Ang dami niya pong galis noon, tapos malnourished din po siya. Nahihirapan maglakad. Kaya pala putol lang isang niyang paa. Naawa ako, hinintuan ko siya.
hanggang sa nirescue ko siya. Matapos ang ilang araw na pag-aaruga ni Jefferson, napalagay na raw ang loob ni Putol sa kanya. Nagtiwala po siya sa akin kasi siguro naramdaman niya na mapagmahal ako sa mga katulad niya. Alam niyo bang kahit 3 na lang ang paa, kayang mamuhay ng normal ng maraming aso? Mabilis kasi nakaka-adjust ang mga aso sa paggalaw, kaya marami sa mga rescue dogs na may kapansanan, nakakatakbo at nakakapaglaro pa rin. Ang star ngayong araw na si Putol, ready na raw humarap sa kamera. Presenting, Putol. Ang dating galisin at halos butot balat na aso, ngayon ay isa ng young star na. Malaki na nga raw ang pinagbago ni Putol mula ng unang araw na nakita siya ni Jefferson. Ngayon pong bumuti na si Putol, hindi mo po akalain na kulang siya ng isang paa dahil napakaliksi niya po at napakabilis niya pong tumakbo. Bot po, please. Ang dating takot, ngayon malambing, mapagmahal at masigla na raw. At tawagin niyo raw siyang Potpot. Dahil sa pagmamahal ni Jefferson, isang glow up ang nangyari kay Potpot. Abo ko gid sa'yo, Kuya Kim. Nahulog yung kabayo namin dito Napuno ng pag-aalala ang mga nakasaksi sa pagkahulog ng kabayo sa isang butas sa lupa. Ang lalaki sa video na di mapakali ang may alaga rito. Siya si Lexter, 29 na taong gulang at mula sa General Nakar, Quezon. Naglalakad kami papunta ng school ng Lagmak. Kasama namin yung mga teacher. Inayos ko yung isang kasama naming kabayo. Tumigil kami dun sa may madamong parte. Tapos nagulat na lang ako nung sumigaw na si ma'am. Pinuntahan namin agad. Malaki pala yung ilalim ng butas kaya kasya yung kabayo. Sa video, agad na kumilos si Lexter para tiyakin ang kalagayan ni Golden Boy. Bumaba siya sa hukay at sinuri si Golden Boy. Nung binaba ko siya dun sa butas, nakatayo siya pero medyo nanginginig yung katawan niya, siguro sa natakot din. Tapos medyo may tubig, tsaka medyo may mga bato-bato yung ilalim, kaya siguro may mga masasakit din sa katawan niya, kaya ganun yung nararamdaman niya. Okay ka lang? Pero dahil malalim ang hukay, hirap si Lexter na sagipin si Golden Boy. Dahil pwedeng tumimbang ng daan-daang kilo ang isang kabayo, delikado at masalimuot mag-rescue kapag natrap sila. Kailangan daw kasi na maingat ang bawat hila at galaw para hindi sila gaanong masaktan. Nung araw ng aksidente, si Golden Boy pala ay maghahatid ng mga guro sa lugar nila. Pati kamot, humiga yung kabayo doon. Ay, doon ako bumaba. Nagpatuloy ang pag-rescue ng mga tao kay Golden Boy. Giniba namin yung paligid ng butas para magkaroon siya ng daan kung saan siya pwedeng umakyat. Ay, Golden Boy, ayos ka lang ba dyan? Pagkatapos ng benihan ng mga tao, si Golden Boy matagumpay na rin nakaahon mula sa ilalim ng lupa. Gumaan yung pakiramdam ko noon, tapos nawala yung kaba, yung takot. Nakaalis na siya, tapos nakita kong nakakalakad siya ng maayos. Mapaaso man o kabayo kaya makaramdam ng stress at takot kapag nasaktan o nasa panganib. So it is our responsibility to help them whenever they are in need, whenever they are in accident. Ay kailangan matulungan natin sila kaagad so that we prevent that they suffer or be in pain or be in distress. Magkaiba man ang naging pagsubok ni Potpot at Golden Boy, pareho naman sila nakatagpo ng mga taong kakampi at hindi sila sinukuan. Dami mong alam, Kuya Kim! Napakahilig ko talaga sa two wheels, no? Pero hindi lamang motor ang kinokolekta ni Kuya Kim. Meron din ako mga vintage bicycles. Itong mga bisikletang ito, mga 1970s at 1960s. Yan, Bianchi at Cinelli. These are famous brands in Europe a long time ago. At kinokolekta ko yan, hindi yan mga magagang na bisikleta, medyo mabigat yan. Steel yan eh. Sabi nga nila sa mga cyclists, steel is real. So I collect steel bicycles, vintage. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim. At ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ng mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! At Dapat Kay Ri.
Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel.